Ever? Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na tunik-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal dito sa Hoy
Bawal yan tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ng pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo. Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing Linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy
ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boss. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng kumpanyera ng bayan. Attorney Cheryl Adami Molina, si Attorney Cam sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi po Luzon, Visayas, and Mindanao. Welcome po sa DZRH Usapang Legal. Kasama po yours truly, ako po si Attorney Cam. At sumasama sa kanya ngayong gabing ito, Thea Petro Carpuz. Belated Happy Valentine's Day. Pero advance Happy New Year sa ating mga Chinese friends. Yes. Gong Si Watsai, Kong Hei Fat Choi. Kong Si Watsai. Kong Si Watsai. Ano ibig sabihin nun? Happy New Year. Yung isa? Yun, paras lang. Para lang. Kasi ang alam ko lang din, Shishi. Thank you. Ni hao. Hi, ni hao. Ni hao. Pengin tikoy. Ay, meron kang tikoy? Tikoy. Ay, salamat sa nagpadala ng tikoy. Di ba pag ang tikoy, ano yung kailangan initin sa kawali na may oil? May itlog. Ano mo ba yung itlog? Ikaw na talaga. Yung iba-iba. Okay. Yung iba kasi, so, i-coat ng egg, ng beaten egg, tapos tsaka ipa-fry. Okay. Yung iba, talagang parang nilulumpia siya. So, depende. Kasi may mga tikoy na ready to eat. Meron din yon. Diba? Actually, kung gusto mo, steam mo na lang siya ulit para lumambot. Pwede na rin. Gawaing tamad. Ang haba ng holiday, no? Oo. Kasi yung iba kasi nag-extend, attorney. 13 pa lang, naka-VL na. So, tapos, syempre 14, lamierda. Tapos 15, sumweldo pa, may pera pa. 16, ipit eh. Leave mo yan. I-leave mo yan. So, ipit, i-leave mo yan. Tapos bukas holiday. 18, gipit na. Yeah. Maaga makukuha, maaga mo ma-achieve ang petsa de peligro. Yes. Pero sa mga naka-extended vacation ngayon, masarap, no? Alam mo, ayokong banggitin ko sa'yo mamaya yung tinuro sa akin ng friend ko na taga Macau. Sabi niya, dapat daw tayong mga nagtatrabaho, mga manggagawa. Ano ba yun? Manatiling maging alipin na salapi. Hindi, meron siyang parang motto in life. Ay, yan? Gusto ko yung motto. Parang trabaho, ipon. Ay, nako. Alam ko yan. Alam mo rin to? Travel. At ano nga yung last na ay? Enjoy. Enjoy. Pwede naman enjoy. Pero itama. Yes. Itama mo na lang. Trabaho, ipon, travel, enjoy. Diba? Isang malaking go sa motto na yan. In fairness yung mga Gen Z, yan na yung nila eh. Alin? Parang goal. Goal nila. Travel way of goals, Way of YOLO, life. you only live once. Gen Z ba yan? Millennial pala yan.
Sa atin ba yun? Tao. Hindi, pero tama. Di ba? Totoo din naman. I mean, it's still applicable. Kaya kung magbabakasyon kayo ng mahaba-haba, dahil gusto nyo mag-enjoy, Okay lang naman kung napag-ipunan niyo naman na matagal-tagal. may napakinggan ako Sabi nila, pag nag-vacation, hindi yan, hindi yan, parang hindi yan rest. Yan ay parang pagre-recharge. Di ba? Oo, kasi nga nalulubat ka daw sa kakatrabaho. Syempre you don't live naman just to work. Di ba? You work to live. Yes. So, kapag ikaw ay recharge Napapagod, yan. oo. Diba? Mag-recharge. Oo. It's okay to pause, but it's never okay to just stop. Yan. Taray, English yun English. Oo, di ba? So, importante, tayo, nandyan pa rin. Natibay. Lumalaban. Matatag. At matapang. Ano pinilalaban natin? Oo nga Pinilalaban natin? Vacation lang naman Oo, bakasyon lang yung pinag-uusapan Oo nga yung mga merong mga service incentive leaves na, pwede nang gamitin yan. 5 days yun Ay, talaga ba? Pero yung mga iba na mga swerte sa mga kumpanya nila, you have 15 days. 15 days kapag VL. Pero ano yung talaga required lang ng batas? Ano yung mandato lang? 5 lang? At least. At least. Pinakamababa ang 5 araw. So pwede pala. Yes, kung may 15, yung mga 30 days Sarap gusto ko yung 30 days. Gusto ko yung 30 days with pay, diba? Wala bang parang katumbas sa maternity leave, 105 days. Walang ganon. Walang ganon, di ba? Tsaka alam mo ba, sa Japan, Ayan na naman. alam mo, di ba? Punta tayo sa Japan. Punta tayo sa Japan. Pag naka-maternity doon, may bayad. Diba? Parang merong sustento, may support ang Of government. course. Kasi mahirap naman talagang mag-provide for the child, di ba? Lalo na, halimbawa, mother ka, tas working ka, tas ikaw lang yung magpa-provide sa bata, kailangan ng assistance. Alam mo, maganda sana kung halimbawa ganyan din dito? Ganyan din. O kaya aminin man natin, ngayon kasi parang kailangan double earners na. Ibig sabihin, ang asawa pareho nagtatrabaho. Ang mag-asawa, correct. Kasi kung halimbawa yung isang asawa ay hindi nagtatrabaho, alam mo, gusto ko yun, ipangarap ko yun. Alam mo, may mga estudyante ako. Maging plain housewife. May mga estudyante ako, tawa ko yung kanyari, anong career path ninyo after you graduate? Alam mo yung mga sagot nila, maging housewife po. Diba? Alam mo, super proud ako sa ganun, na parang, para maging housewife, iba kasi ang devotion, tsaka, di ba? Ako, kasi 24/7. di ba? Tayong dalawa. Hindi naman sa pagmamayabang, pero kaya kami nag-work kasi baka mabaliw po kami sa bahay. Pero ako pumasok sa isip ko yun, yung gusto ko maging housewife na lang. Oo, diba? lalo na kapag halimbawa bagong lumalaki na yung mga bata. Diba? Marami ng achievements. Wala ka naman namimiss ng mga activities, diba? Pero wala lang, parang... Iba pa rin yung lagi mo nakikita, kaso pag nasa inisip gabay mo, mo. tititig-titigan ko yung anak ko, ano mangyayari rin sa akin? Baka maburyong naman ako kapag umikot sa kanya yung mundo ko. Yes. Ang problema kasi kung halimbawa nag-opt na, sige, wag ka na magtrabaho, ako na lang magtatrabaho. Siyempre, kulang. Paano mo naman nasabing kulang agad? Hindi kulang talaga kapag isa lang yung nagtatrabaho, especially kapag sa hirap ng buhay ngayon. Sabagay, so, ang gagawin ng asawa, anong resort mo? Pagkakasyahin? Hindi lang pagkakasyahin mo, maubos yun mangungutang ka. Ay, utang diba? na naman. Mangungutang ka Kaya yan ang ayoko. Iyan ang ayaw din namin. So, mag-work na lang po kami. Diba? So, ang ginagawa ng mas mangungutang. nasistress ako doon sa idea at na may utang, actually, diba? May iba kasi na nangungutang para sa sarili. Sarili mo na lang, di mo pa mai-provide, ano ba? Halimbawa, pang kolorete mo, wala kang trabaho Ba't ako sinuba? Hindi ako Di ba? So, wala kang trabaho, mag-ano ka. Yung si Rose, ang sabi niya sa akin pang tuition niya. Tapos pinang-kolorete lang, diba? pinang-kulay niya ng hair, ito na, nangutang. So, syempre, mangungutang ka. Kapos ka, ganyan. Okay, gusto mo na. Kaya nga naniniwala ako doon sa isang, parang nag-speech na, kayong mga husband, kailangan, responsibilidad nyo, di ba, asawa, to keep your wives pretty. Yan. I-maintain nyo sila. Responsibilidad nyo, hindi lang ang pamilya na yung mga anak nyo, kundi ang asawa mo. Ibig sabihin, pag nagbigay ka ng pera pang luto, pang gastos, hindi sa asawa. No. This is for the family. Yes. Provisions, yung food, shelter, clothing for the family yun. And iba education. Yung kapag yung may pinoprovide ka na para sa ito. Pang-lipstick, pang-blush on, pang-kilay. Ribbon. Diba? Pang-color ng hair. Na dapat meron din sila di ba? Dapat. Hindi ba dapat? Yung iba kasi, ang kuripot. Eto na. Papagod agad, nagagalit pa kapag nagpaganda ng bahagya yung mga misis. Yung iba nga, naglalasingan, naglalasing? naglalasing na lang yung lalaki para gumanda yung
Siya na lang ulit Para gumanda lang siya yung na ulit asawa. ang nag-adjust. Adjust ko na lang yung paningin ko sa'yo. Okay na yan. Pero sa kanya pa rin benefit kasi siya yung totoma. Siya yung nabunsol sa alak. Oo. Siya yung nabusog sa alak. Ay, nako. Pero, paano kung halimbawa, ito na. So, hindi na nabibigay nung kanyang partner, ng kanyang asawa, yung mga pangangailangan niya, and pangangailangan ng pamilya. Umutang. Oh. Hindi alam nung asawa. Ay. Oh. Yung, kunyari, mga credit cards. Oy, do. Yung mga halimbawa ay utang sa kapitbahay, Sa utang sa tindahan. pinakapalasak, utang sa lending. Naku. Oh, sino na magbabayad Di ba niyan? Bombay? Ganyan. Hindi na uso ang Hindi na ba? May mga Bombay pa rin, pero marami ng Mas mga... marami sa online kasi, no? Oo. Isang click lang. So, eto na. Paano na? Hindi alam ni husband, nagulat na lang siya, may naniningil na, tao po! Dito po ba nakatira? Tao po, kaano-ano niyo po si ganito? Ay, asawa ko yan. Naku po. Ay, ito Ba't po. ka naman umamin agad, mister? Siyempre, di ba? Kalmahin mo lang. Dapat tanongin mo muna kung bakit. Bakit? May utang po kasi. Huh? Ay, eto na. Utang? Para saan? So, sinong magbabayad ngayon yan? Si mister. Oh, di ba? Kami trabaho eh. Dapat. Ako Diba? naniniwala ko dapat. Diba? Kahit yung mga in-order ko na COD, dapat yung Ay, mister. grabe na. Cash on delivery. Bakit? In-order ko eh. May mga iba yung mga malakihan talaga. Yung parang mga sa kapritsyo lang. Ah. O kaya bumili ng, wala man lang yung consent ng asawa. May mga bagay kasi na dapat kasama si mister kahit wala siyang consent. Ano yung mga dapat ayan. kasama siya? May mga ibang bagay na, hindi Lupat bahay. Pati nga kunyari gambling. Oh. Umutang, pinang-gambling. Naku, Pinang-tong eats. Hindi, kaya attorney kami yung property, Sinubasta. Oo, nasubasta. Oo. Paano na yan? Paano kung yung asawa mo ay... Kala niya, prenteng-prente siya nahihiga sa sarili niyang bahay. Diba? Yung pala may isang lamo na. May mga iba doon na, halimbawa, mag-asawa, biglang, maghiwalay na tayo kasi hindi mo matagalan yung sugal-sugal na yan. Ang tagalan naghiwalay. Oo. Nagsugal pa rin. Oo. Nalaman nila itong asawa, Yaman-yamanan. Yaman-yamanan. Nag-flourish nung nahiwalay. Oh my God. Nawala yung bigat sa kanya. Oo, kaya naging magaan ang buhay. Oo, naging magaan ang buhay. Eto nalugmok sa gambling. Pwede bang habulin yung hiwalay na asawa? Tingnan niyo galing niyo. Pagka problema, bigla tayong sweet. Di ba nung nung payapa, di ba masaya ka mag-isa mo dyan? Ano bang sabi nung kayo kinasal? Oh. Sa hirap at ligaya. Ginhawa. Ligaya. Akala ko ligaya. Diba? For richer, for poorer. Ay, poorest ka na eh. Hindi naman poorer lang yan. Anong kasunod nun? Oo. Sa kasakitan. In sickness and in health. Sa Till death kasakitan. do us part. O mamatay ka na para At wala sa kalusugan. Hanggang kamatayan. Diba? Kaya siya mamamatay para wala nang problema doon yung kabiyak. Paano na yan? Diba? So, alam mo, napakagandang usapin eh. Kasi, realidad ng buhay, may mga iba talaga na mga asawa na hindi napipigilan. Yun nga, nalululong sa droga. Ay, sa droga. Grabe. sa sugal. Sa sugal, attorney Cam. Sa droga, bakit? Meron din naman iba. Kaka-add to cart. Noy. Diba? Kasi add to cart. Tapos bakit? Add to cart lang naman wala pang check out. Hindi, pinang-check out. Tapos ano ba yung may lending din kasi dito eh. Parang pay Totoo later. Ba? Pay later. Oo, mga ganyan, pay later. Ala. So paano? Diba? Siyempre, maniningil din yan. Kukulit-kulit din yan. Good evening po, Ivy Gutierrez, Jerison Magaysay, Romel Livid, Happy Hearts Month din po, and Elmer Bendol. Hello. Magandang gabi po sa inyo. Teka nga, dun sa may ating DZRH, nakikita mo ba yung ating TV 4K live stream? Yeah, sa YouTube. Ayan, yes. Anong sabi ni Teresita Joan? Teresita. Ayun, sabi ni Teresita. Ang dami ngang nakuhang contracts, DPWH pa to eh. Kanina pa to eh. Hindi, dapat hindi namimihasa. Saan na ba? Na nangungutang ng hindi alam ng asawa. Ayan, sabi niya, away na yan pag nangungutang ng hindi alam ng partner. I see, di ba? Si Melvin. Ano? Muchas gracias. Asa na yan? Travishan? Ano yan? Ano ibig sabihin yan? Attorney Cam and Ate Teya. Ate lang. Ate Teya. Kaming i-attorney dyan. Si Melvin, sabi niya maupay nga gabi. Ayan. Damo nga salamat han pagbasa Attorney Cam nga Ate Teya.
Kikita Otravistikang Barangay Katipunan, Santa Fe Leyte. Hello. Yan, sa mga nakikinig dyan. At si Joy Garimbao, watching from Michigan. Ayan. Maraming salamat. At shout out na rin po, magandang gabi po kina Irene, watching from Mahabang Parang Grand Valley, ang Rizal. Yes. Hello po. Ivy and Maya Bell, magandang gabi. Belated Happy Valentine's. Kamusta daw ang Valentine's Day mo? Okay naman. Anong entry mo sa Facebook? Wala ako may ngayon. entry ka ba Wala dyan? akong entry ngayon eh. Hindi ako ikaw may entry ka ba? May entry ako Nagbanggit ako Happy Valentine's Day. Talaga? Hindi mo kasi ako fina-follow kaya hindi mo nakita. TikTok yan? Hindi, sa Facebook. Talaga? Hanapin mo. Hindi ako nag-Facebook kasi masyado. Ay, taray. Artista yan. Oo, tapos may mga tag-tag lang sa akin. Diba? Sige. It's a group date. Yes, pag-usapan natin yung mga utang na yan, ang inyong mga asawa sa pagbabalik po ng Huwag na rin DZRH. pag-usapan, huwag nyo na lang bayaran, pakulong na lang kayo. Okay na yan. Usapang legal. Grabe ka talaga. Ako po si Attorney Kang. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Oras natin, Miss Thea. Ganap ng alas 6:58 ng gabi. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Ang buhay ay sasaya, basta't busog ang pamilya. Kumeya, kumeya, ibig ko sabihin masarap talaga. Komea 3Q Bihon. Masarap talaga. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal. Kasama pa rin po yours truly. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At tanggap muna tayo ng report. Sitwasyon sa Jones Bridge sa Binondo para sa pagdiriwang ng Chinese New Year bukas. O, kamusta ang sitwasyon dyan, RH 27? Noche Kakas? Kong ano yan? Kong Hei Fat Chai. Gong Si Wat Sai. Noche. Kong Hei Fat Chai. Attorney Cam at Miss Thea, mabagal na yung usad hanggang sa pasikot na daloy ng trapiko itong Jones Bridge. Kung galing ka ng Loton, papasok dito sa Binondo, Maynila, agay magbaon ko na ng pasensya dahil napakahaba na yung pila, yung daloy ng mga sasakyan dito sa papasok ng Binondo. Hanggang doon sa may area ng Lucky Chinatown, ilang oras bago ang Chinese New Year. Kaya yung mga kapulisan na Tony Cam at Miss Thea, kung makikita nyo, ayan, nakabantay na rin halos lahat ng paligid nitong Chinatown area ay may mga pulis dahil ito yung magbibigay ng seguridad, itong pagsalubong ng bagong taon para sa ating mga kababayang Filipino at Chinese. Ilang oras na lang, Tony Cam at Miss Thea, yung iba naglalakad na mula doon sa may Loton area, papasok dito sa may Binondo dahil mas mabilis pa yung lakad kaysa yung usad ng sasakyan hanggang sa heavy traffic. Papasok naman dito sa may area ng Abad Santos dahil dito sa may yan, kung makikita nyo ito yung arko, yan, ito na yung, nandito yung naiipon na rin yung mga tao na manonood mamaya sa fireworks display ng ating mga kababayang Filipino-Chinese sa pagsalubong ng Chinese New Year. So yun ang sitwasyon ngayon dito sa may Binondo area, particular na dito sa may sa bridge sa Binondo, Lungsod ng Maynila. Noche. Yes, Atty. Cam. Oo, may nakasalubong ka na ba dyan na maraming dalang tikoy? Oo nga. Mga pampaswerte, mga maraming bracelets. Mga pampaswerte, tsaka yung mga dalang fireworks. Oo nga. Yung kanina, Atty. Cam, may mga fire truck tayo, no? Yung mga fire volunteers.
scholar na yung ating mga kababayan na Filipino-Chinese. May mga bit silang mga virus display. At hindi lang natin nakausap kaya nasa itaas sila ng fire truck. Pero tikoy, wala pa tayong nakikita na tikoy. Wala pa. Wala pa. Pero Wala bang nag-invite sa'yo dyan? Wala dati meron nagbibigay sa atin ng tikoy kilala nyo siguro yun, mga nagbibigay sa atin ng tikoy. Pero this time, dahil siguro maaga pa Attorney Cam at Miss Thea, alas 7 pasado pa lamang. Pero inaasahan yan na yung ating mga kababayan na ito nga, unti-unti nang dumadagsa doon sa may bahagi ng Chinatown area, doon sa papasok dito sa loob mismo ng Binondo, lalong-lalo na doon sa may gilid ng San Lorenzo Ruiz Church, dito pa rin sa Binondo, Maynila. Ayos yung cameraman mo dyan, ha? Noche. Oo. Magaling yung angling ba? Maganda yung angle. Ito yung dito talaga sila, Attorney Cam, yung mga naglalakad. Hindi pwedeng, hindi sila hihinto kasi ganda. Papapicture nila. Yan, makikita nyo. Yun yung arko ng Filipino-Chinese community na pagbaba dito ng John Street. Tapos yan, mismong Chinatown dito sa Binondo, Maynila. Salamat, Noche Kakas. RH27, nagtinakas sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you so much, Noche Kakas. Ang ganda nung Ikaw ba, Attorney Cam, naghahanda ka ng ganyan para sa Chinese New Year na salubong? Yung may pot, may prosperity bowl, do you prepare that? Mga ganyan. O tapos na, nung New Year mo na ginawa? Wala pa kasagot. Ako po yung prosperity, animal. Ako na yun. Tayo? Year tayo ngayon? Year of Horse? Horse ba? Oo. Year tingnan of the mo. horse. Ikaw pinanganak ka? Year of? Rooster. Di ba? Kahit tayo Chinese, alam natin kung year tayo. Kasi ako, ikaw, year of the rabbit. Rabbit? Ano daw ibig sabihin? Mabilis mag-hop. Kala ko magaling magparami. Kasi magaling mag-hop ng mag-hop mga ganun. Kahit na tayo ay hindi naman talagang Chinese. Na-influensyan kasi tayo ng ating mga kasama. Pati nga zodiac siya. Ano zodiac sign mo? Sagittarius. Ako, Aries. Mag-birthday na si Attorney Cam. Sabihin ko kung kailan. Ay, nako. Holiday. Laging Holy Week. Laging wala. Kaya nakakaligtas ako sa mga kababayan natin sa DCRH. Kakalampagin ko sila. Sabihin niyo po, birthday po ni Attorney Cam para may pamirienda po si Attorney Cam. Ayan. So, again, Happy Chinese New Year. Happy Chinese New Year. Yung mga iba nating kababayan talagang dumadayo. Kasi parang asar pag food trip ng mga ganitong panahon, Attorney Cam. Feeling ko pagka tumambay tayo doon, tatawagin na lang tayo, dito na kayo kumain. Ay, talaga ba? Sana free. Joke lang. Di ba parang ang sarap-sarap, very festive kasi kapag kaming okasyon. Yes. Anyway, hindi natin yun na ba topic ngayon ha? Ang hindi ba? Ano ba topic? May kinalaman po sa utang ng asawa. Utang na loob. Di ba? Kasi sa tayo yung kauutang diba, na yan. Sabi natin. Tapos ang ilulugmok ninyo, yung asawa nyo nagtatrabaho, wala naman kayong trabaho, utang kayo ng utang. Tapos ang pagbabayarin ninyo, yung nagtatrabaho. Nagtatrabaho, pagod na, pagal na sa pagtatrabaho, hindi na natapos-tapos sa pagbabayad ng utang ninyo, mga irresponsable kayong kaanak grabe kayo. Talaga. Ang dami nang nasabi. No? Kung ganyan yung in-law Pakakalinan ko ba? Kung ganyan yung in-law ko, parang ayoko na. Yung in-law ko. Ayaw mo na rin. Di ba sabi niya, for richer, for poorer, in sickness or in health, to love and to cherish, that do us part. To love and to cherish. Ay, nako. Di ba, pag halimbawa mag-asawa, so pag mag-asawa, halimbawa kinasal before effectivity ng family code. Which is anong year yan? August 3, 1988. So ano yan, pag before August 3, capital gains of partnership yan. Yung kasal ninyo before August 3? Conjugal partnership of gain. Okay. CGP. Okay. Yan. Pag naman APC. Ano yun? ACP. Ano? Dami letra? Absolute Community of Property Regime. Okay. Pag Absolute Community of Property Regime kasi, di ba, pag-aari mo nung dalaga ka pa, at saka binata siya, pag-aari nyo ng dalawa yan. Oo, ganyan. What's yours is mine. What's mine is yours too? Oo, ganyan. So, nagkakaroon lang ng exclusive property kasi yung mga late na kinasal, yung after the August 3, 1988, ang family code.
nagkakaroon ng exclusive property. Prenup. Kapag halimbawa, may prenup, tama. Tsaka kung halimbawa, Prenuptial agreement yung mga prenup na narinig Yes. niyo. Baka kasi nikala nila, photoshoot. Oo. Tsaka meron pa, kung halimbawa, meron silang natanggap na by gratuitous title, kunya donation. Okay. From the parents. Oh, the exclusive property nila yon. Unless otherwise, sabihin ni parents, sa inyong spouse yan. Okay. So yung may mga So, exclusive sa akin lang dapat property. yun. Sabi ko, sa akin mo lang ipangalan. Kasi kung halimbawa yung pinagsama-sama ninyong property, ang tawag kasi doon, Conjugal. community of property. Community. Kasi maraming pinagsama-sama na. Yung mga property ninyo. Ngayon, kung halimbawa may utang, Wala, doon din kukunin. Wala na nga ambag. Ito nga, kapag utang ang pinag-uusapan, ano yan, tawag dito, kailangan, kahit walang consent, walang knowledge ng asawa, kung i-dissolve yung property. Hindi, pwede mong ibang bayad yung nasa community of property, basta yung utang ay nag-benefit yung pamilya. Diba? Okay. Gets ko naman. Pwede naman. Yes. At saka, halimbawa, acceptable. Kahit na walang consent, basta yung pamilya mo ay merong benefit. Doon mo, kumbaga kasi doon mo yes. inano eh. Kunyari, pambayad ng renta, kung ano man. Doon mo dinelegate. Yes, doon yung utang. Pinangutang ko yung renta namin. Pinangutang ko yung pagkain. Pagkain ng mga kids. Pagkain. Kaya kami nagkanda utang-utang sa tindahan kasi para meron kami pang araw-araw na pagkain. Okay. Yes. Okay. Gets pwede ko. yan. Okay. Pero kung halimbawa, pinabili mo ng mga luxury alahas. bags. Yan, Diba? mga yan. Luxury bags, kotse. Inutang mo. Another property na hindi niya alam. Ang kotse kasi pwedeng sa benefit ng family yan kasi eh. sabi service. Service. Yung house. Pwede rin. Benefit ng family yan eh. Secret lang. Sino Pinaglagyan ko lang ng mga luxury goods ko. Baka naman may iba kang binahay dyan. Basta pag nag-benefit ang pamilya, pwedeng sumagot nag-benefit yung or magbe-benefit. Yan. Yeah, diba? Kasi pwede kasi hindi paano mo sabihin magbe-benefit, hindi mo pa nagagastos pala? Di balik mo na lang. Hindi, yung house, kunwari, ayoko lang dito para kapag nag-aaway kami mag-asawa, meron akong tinatakbuhan. Yaman! Dalawang asawa. Kahit i-purchase mo yun. Alam mo, kahit i-purchase mo yun, kayo pa rin mag-asawa may-ari nun. Ganon. Hindi ba pwedeng ako lang? I'm talking about yung mga, luxury bags. Hindi ba pwede ako lang, Attorney Cam? Hindi pwede. Pag bumili ka, ng kahit house. ikaw ang bumili, basta married ka, tapos wala kayong prenuptial agreement, automatic. Ay, talaga kanya pa rin? Kasi kanya, di ba? Yung sinabi natin na pala, what's yours is mine, what's mine is yours. Diba? Kahit Kahit ikaw ikaw mo yan. prenuptial agreement tayo. Yeah. Para yung, so, speaking of utang, Attorney Cam, paano yung pagkakautang niya bago kayo naging mag-asawa? Magiging mine na rin ba yun? Diba? Kasi sabi mo, what's yours is mine, what's mine is yours. Depende kung anong inutang. Kasi kung halimbawa, again, sa sarili lang niya, diba? Pinangutang yung kasal namin. So, nakinabang ba ako agad-agad? For the benefit yun ng pamilyang bubuuin ninyo. Tsaka pamilya na kayong dalawa eh. Kahit pero kapag naka-prenup, pwede ba yun? Anong prenup? Na ano? Na siya lang may utang. Pwede ba yun? Prenup? Pwede naman. Hindi kasi ang prenup kasi, kung paano nyo mamanage yung property. Okay. Yan. So, kunyari, nakalagay dun sa prenup na lahat ng utang mo ay sa'yo lang. Ikaw lang magbabayad. Basta meron dong nakalagay na, or meron dong stipulation. Kasi ang management kasi walang kinalaman sa utang yan eh. Unless otherwise yung property ang sasagot, 'di ba? So kung utang mo yan, bayaran mo utang mo yan eh, 'di ba? Lalo na wala ka pa naman pamilya during that time, di ba? Tapos, maluluho kapag walang pamilya, Attorney Cam, lustay rito, lustay doon. Kaya nga kung halimbawa, lustay ng jewelries, mga ano ba yun? Luxury bags, shoes. Kasi may mga bags ngayon na Mini Kelly ba yun? Tawag doon. Yung Kelly, oo. Hermes yun, di ba? Hermes. Grabe, ang mahal. Mga million talaga, Attorney Cam. Nakakita ko niyan na isa-isang inatinan ko. Oo. Napanganga ko. Wow. Legit ba yung kanya? Mukha kasi bang mga mayayamanin. Talaga? Kasi may mga yayamanin, mautak na rin. Kasi feeling nila, feeling ko naman, isipin nila. Totoo to. Oo, totoo to. Hindi naman nila alam to. Malay nila. Malay ba nila Class A 2.0? Meron bang ganun? Oo, di ba? Ito, halimbawa, paano kung halimbawa, may dating asawa. Ay. Tapos namatay. Okay. Tapos merong mga anak. Eto na nag-asawa ng iba. Okay. Ay. Tapos, umutang. Yung bagong asawa? Yung bagong asawa. Wow. Very good. Ang galing ng ambagan. Utang agad. Umutang yung,
Kusang pinang-gambling or what. Tapos ang tanong, pwede bang ipambayad yung property? From the first marriage? Yan, from the former No. marriage. Ako sasagot, no. Tama yan, Missy, tama. Dahil hindi naman yan na-acquire during your marriage. At saka So in short, that's theirs, not yours. So, ibig sabihin, yung mga property acquired nung former marriage ay excluded sa community of property. Wala ka pang naiaambag. Sa community of property nyo, nabago ngayon. Nangunguha ka na agad ng nangangamal ka na agad ng yaman. Yes. Ito naman, kung halimbawa, sabi niya, naghiwalay kami ng asawa ko last year, pero nasa kanya mga anak namin. Hiwalay as in not annulled, pero parang Physically. de facto. Sila na nagdesisyon. Hiwalay Yes. tayo. Tapos, nalaman ko po, nangutang siya 50,000 para sa tuition ng anak namin at iba pang gastusin. Okay. Siningil po ako ng pinagkakautangan. Tama naman. Dahil asawa daw po ako, dapat ko bang bayaran? Ano sagot doon? Ano sagot doon? Masisingil ba siya? Oo. Yes, di ba? Bakit hindi? Oo. Para sa anak mo yung pinangkain. Correct. Na-jabs na nila. Correct. Hindi ka kasi nag-iwan ng sustento. Natural gagawa ng paraan nung asawa mo, kung misis siguro Or yun. mister. Oo. Nung asawa mo, kung sino yung nangangalaga sa bata. Correct. Paano sila pakakainin? Paano sila pag-aaralin? Kasi ikaw, gusto mo, sa'yo na lang yung buhay mo, sa'yo na yung pera mo, tapos sa'yo na yung oras mo, tapos pag-aalaga, libre ka. Di wow, magbayad ka utang. Diba? Yes. Sa susunod kasi mag-iwan ka ng pera pang gastos para hindi nangungutang. Ibig sabihin, kung halimbawa ang spouse ninyo, Mr. o Mrs. ay nakautang, di ba? At yung utang niya ay para sa pamilya, nag-benefit ang family, pinambayad ng tuition, gastusin ng mga anak, ikaw po na walang kamalay-malay sa pagkakautang, at na hindi nakuha yung consent mo, dapat bayaran mo din yon. At again, pwede kang, yung sa community of property, pwedeng pambayad, di ba? Kung wala naman, ikaw tatay, bayad ka, ha? Or Mr. o Mrs. Kung sino man yung naghahanap buhay, kung sino man yung may capability na makapagbayad doon sa mga consume na pagkain at pang-aral ng mga bata. Ito na. Ikinasal po kami ng asawa ko. Nagkahiwalay rin po kami. Tapos bumili po siya sa kumare niya ng mga branded items such as yung mga shoes. Nag-issue po siya ng cheque, tumalbog. Sabi ng dati kong asawa, singilin daw yung amount sa akin. Dapat ka pang bayaran. Dating asawa, paano naging dati? Annulled na ba? Yan. Lumayo ka lang, nangambilang bahay ka lang. Diba, attorney? Kapag nangambilang bahay lang, feeling ko dapat singilin ka pa rin. Tama ba? Nangabi mong ano? Nangabilang bahay lang. Sino? Kung yung lalaki ba yan? Yung sinisingil? Lalaki. Kasi kung nangabilang bahay lang siya, hindi talaga totally hiwalay, tapos iba lang yung binabahay na niya. Feeling ko, pwede pa siyang singilin. Talagang i-blackmail mo. Charot. Hindi ka kakasuhan. Bayaran mo itong utang ko. Totoo. Bayaran mo pagkakautang ko. Joke lang. Himas rehas ka para parehas tayong malungkot. Pag ganito mga sitwasyon, halimbawa, para sa sarili. 'Di ba? Walang benefit ang pamilya. Okay. So, pwedeng ipambayad yung exclusive property nung babae. Ang tanong ko, paano kung wala kayong anak? Tapos ikaw nangutang. Ipinangkain ko, pero steak ang kinain ko. Kaya bayaran mo. Kasi kinain ko pa rin siya. Kinonsume ko pa rin siya. Pinang-samgyup namin. Dahil responsibilidad mo ang asawa mo. Kailangan bayaran mo yun. Diba? Kaya may anak tayo, kaya wala. Pinang-steak ko yun, kinain ko yun. Bahala ka dyan. Grabe naman sa bayaran mo yan. Para sigurado ko na may magbabayad ng pinang-steak. Yes. Ito naman, yung asawa ko swipe lang po ng swipe ng credit card. Hanggang sa hindi niya na po mabayaran, pwede ba kong habulin sa utang niya sa credit card? Ayan, yung mga credit card. Yan. Kung halimbawa po, yung misis nyo, depende kasi sa mga swipe niya. Again, kung mga damit yan ng mga anak mo, ginamit sa mga mga schools ng anak mo, di ba? Ay kasama yan sa babayaran, di ba? Kung halimbawa ang pinang-swipe niya para lang sa kanya, di exclude mo yon. Tingnan mo yung meron naman yung statement of account, di ba? Check mo. Ano ba yung binili muna? Di ba? So dapat malaman. Yung clothing ba, attorney, kang pwede? Oo naman. Part yan basic necessity. Bili ka ng luxury. Grabe naman. Hindi, bawal yun kasi nga luxury siya. Kung basic necessity siya na bag or na shoes, na clothing, paano mo kasi i-differentiate ang luxury sa hindi? Kasi
katulad If ng it's too pinag-uusapan natin, expensive, yan, di ba? Kung bags yan, tsaka shoes, kailangan ng asawa mo yan. Kasama yan sa ano. Basic Pero kung needs. halimbawa yung million nga sinasabi natin, Hermes. O, sabihin na natin, kahit yung sa 10,000 na lang na sapatos. Oh, yan, di ba? Kailangan ba na 10,000 ba? Yes. Baka makita 2,500 naman. Mm-mm. Di ba? Huwag natin pahirapan masyado. Huwag kang ganid. Alam mo na namin, asawa mo yan. Pero huwag mong abusuhin yung pagiging asawa niya sa'yo. Tsaka alam mo, kung meron akong asawa na binabayaran yung mga ganun, no? Mga 10,000. Oo. Ay, ang haba ng hair mo siguro, no? Nandun na tayo. Kung may kapasidad naman, attorney ka, Walang bakit problema, hindi? diba? Pagka umaaray na yung asawa mo, maghinay-hinay ka rin sa luho mo. Tandaan niyo po ang support. Depende po sa kakayahan ng magbabayad, ay nagbibigay ng suporta at pangangailangan. At lalo na kung halimbawa yung mga anak ninyo, attorney Cam, di ba hindi naman na minors? Ibig sabihin, dapat capable of earning na rin. Adult na. Yes. So, paano hindi ka na pwede sa calculation? Di ba sa sponsors? I mean, paano ba yan? Ano sabi mo yung... Sa support. Support, yan. Pero except lang may mga iba ba na kasama pa, like yung mga education. Kahit na lagpas 18 ka, sagot pa kasi rin yan. dapat makagraduate ka, di ba? Oo. Yes. Pagka meron ka ng capacity to earn for yourself, that's when you are not counted, parang ganyan. Pero kasi tayo, pagka nasa bahay pa natin... Ugali natin Pinoy, hanggang kaya nating isuporta. So, kaya nga may mga extended family tayo eh. Correct. Umutang ang asawa ko at ginawang co-maker. Ngayon, naghiwalay na kami, nagtatago na siya. Ako po yung nahabol ng pinagkakautangan. Di magtago ka rin. Ay, ano ba? Co-maker ang pinag-uusapan. Pag co-maker... Ano nga yun? Dalawa yun. Si Denise kasi sa akin yan, attorney pag co-maker, ibig sabihin, kasama ka. Dalawa kayo talaga. Pwedeng isa sa inyo ang singilin. Kaya sorry, co-maker ka, okay. Ano yung isa na, pwede kang... Guarantor. Guarantor ka lang. Pag halimbawa kaibigan mo nangutang, guarantor ka. Pwede ba ako singilin? Hindi pa pwede yung guarantor hanggat hindi mo pa na-exhaust lahat ng mga properties niya. Doon ka mag-effort, wag sa akin. Pero kung Ginarantiya ko lang yan na kaya niya. Malay ko ba naman? Ano ba, siniay pag ko ba hindi yan? niya kaya, pag halimbawa naubos na siya, tapos may tsaka utang pa pa lang. siya, tsaka ka pa lang magbabayad. Eksena. Pero ang co-maker, Matik yan. Sorry, co-maker ka. Makulit ka. Okay. Tiwala ka masyado. Ang sasakyan ba, attorney Cam, basic needs. Pero for the family pa rin siya. Yes, yan. Tsaka yung ano naman, yung hindi kailangan ng mga luxury cars na yung... Oo, Diyos ko. Diba? Hirap na hirap na nga tayo pambayad ng bigas, tapos lumalaksyon ka pa dyan. Ilan ang litro ng gasolina kakailanganin pag umandar yung sasakyan na Tama. yan. Ayan, maraming salamat. Ang bilis ng oras. Thank you so much sa mga tumutok sa atin again Mondays, Wednesday, and Fridays. Nakakasama niyo po ako. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Oras po natin. 7:30 ng gabi. Ang oras na Hello, Washi! Laundry day na naman!